So guys, it's a laundry day for me here in Busan. Tapos nag-check lang ako ng nearest na laundry shop sa aking hotel. Ang social ng laundry nila. Pakita ko sa inyo guys. Yan. So ito yung laundry. Mamimili. Ang pangalan niya pala is Wash and Joy. Yan. Wash and Joy. Dito sa malapit sa Hyundai area. Siyempre kung madami kang lalaban, may 30 kilograms, may 23 kilograms. Ay, dryer area pala to, sorry. Ito yung wash area. Grabe naman yan. Ay, malapit na matapos yan. Ang high-tech, di ba? Grabe kung hindi pa sobrang linis kapag ganyan ka OA yung ano mo, di ba? Ang high-tech. Ito yung sa akin, guys. Dito lang ako sa maliit. Actually, dapat dito ko ilalagay sa 28 kilograms. Tapos yung nagbabantay, sabi niya, parang kasya na dito sa 20 kilograms yung sayo. So, ayan. Pinalipat niya ako dito kasi mas mura. Ayan. Ang high-tech guys, pipili ka kung antibacterial, wash, daily wash, ganyan. Tapos meron ng sabon na kasama, as in all-in-one na siya. Pipindutin mo na lang kung ano yung gusto mo dito. And then pag magbabayad ka, dito ka magbabayad guys. Ayan o. Ito-touch mo lang. Tapos mamimili ka, washer for example. Tapos pipili ka kung anong number yung sayo. So pinili ko number 6, ganyan. So tapos pwedeng credit card. Ayan, nag-Gcash lang ako. Gcash Visa card. Insert mo lang dito. I-insert mo lang dyan. Ayan guys. Ang taray, no? Hindi mo kaya yung laundry shop nila. Parang very cozy. Pag naglalaba ka, pwede ka lang tumambay dito. Tapos selfie ka na. Ganyan. Ayan, may table. Ay, at meron pang libreng mga ganito. Libre ba to? Or I think kailangan bumili. Pero ayan, no? May mga pakape si Mayor guys. May libreng ganito. Ibang level, no? Babalik lang ako kasi mag-almusal muna ako. Merong convenience store lang din dito nakatabi. So babalik tayo mamaya. Kasi winawash pa naman. Babalik tayo pag magda-dryer na tayo. Pero ang galing, no? Ang social lang kanilang laundry. Yung para maglo-laundry ka lang pero para nakakayaman-yaman ka sa buhay, no? Ayan. Kain lang ako sa GS25. Ayun lang naman, hindi dapat ako magvo-vlog. Pero nung nakita ko yung laundry, sabi ko, oh shit, parang gusto ko i-share. Kasi ang social lang laundry ng Korea, ng Busan, no? Tapos ang ganda lang kasi yung hotel ko, as in dyan lang guys, parang ilang kembot lang. Napapaligiran siya ng mga malalaking hotels, ayan, malalaking buildings. Pero ang aking hotel pala is ano lang siya, hostel. Pero meron din silang mga private rooms. If gusto niyo mag-hotel, sige mag-room tour na nga lang ako mamaya or mag-hotel tour ako mamaya. Kakain lang ako, mag-breakfast lang ako guys, no? Hindi pa ako naliligo guys. Huwag niyo kayo judge, hindi pa ako naliligo kasi nga laundry day ko lang dapat. Hindi dapat ako mag-vlog kaso ang ganda kasi ng washing machine. Nakita niyo tuloy yung no ligo face ko. But that's okay. And guys, that's my hotel. Itong canvas, kita niyo. Yeah, canvas black. So yan. Ayan yung itsura ng aking hotel dito sa Busan. May canvas din dito, feeling ko kanila din to. Canvas white naman itong isa. Ang ganda ng location kasi ayan, beach na yan. Kung idiretso nyo yan dyan, idiretso nyo doon yan. Beachfront na yan. Tapos yung mga bus na yan, maraming dumadaan ng mga bus. May mga bus stop na dyan. So easy to access, easy to go around Busan. Dito sa pa-left, ayan yung may Hyundai area. Ayan. Mag-breakfast lang ako sa GS25 guys, ha. Ayan, anong anuhin natin? Marami dito mga anong gusto niyong kainin? Ice cream. Gusto niyo ice cream? Kumain muna tayo matinong breakfast. Mamaya na mag-dessert. Wala sila nung coolish dito. Diba sabi niya ng kapatid daw ni Tyrone na parang sikat sa Korea yung coolish. May ganito silang version pero wala yung coolish. Ito masarap to guys. Vanilla or milk. Ito rin masarap, mangga. Na-try ko na yan both. Pag gabi kasi kain ako ng kain, di ko lang binablog eh. Bili ako ng bili sa mga convenience store. Then, ayan, meron silang mga ganito. Meron silang mga bento. 4.9 lang to. Ayan, mag-try kayo tayo ng chicken nila dito. Hindi ko pa natatry ito eh. Chicken and barbecue. Pero walang kanin. Mag-unigiri tayo. Unigiri yung kanin natin.
Tignan nyo guys, meron lang sila mga bentang kanin dito sa convenience store. Tapos kung gusto mo lang magpa-healthy, may mga ganito sila. No? Sana may ganito din sa Pilipinas para pag nagpapanggap ako mag-diet. Merong ayan, meron sila mga white rice. Tapos yung mga ano pa dito sa Korea, no? Or even sa Japan or Taiwan, parang lagi may nakasulat kung ilang calories. Ayan, no? 315 calories. Grabe, yung isang kanin, 315 calories na pala, no? Pero if magbabag-ano ka, black rice ba to or brown or red rice? Ba't mas mahal? 355, ay mas malaki. 355 calories yung 210 grams. Ito 215 calories lang. Ba't parang mas lumaki yung calories? Wag na lang pala mag-diet, mas malaki yung calories. Or mas madami kasing fiber. Hindi ko sure. Ayan guys, bumili na ako ng kape, ng brewed coffee. Tsaka itong parang, ano ba to? Parang blueberry and cream bread. Ang favorite kong convenience store, Japan talaga. Kasi ang daming mga different na mga pagkain. Pero yung Korean convenience store, second favorite ko siya sa Japan. And then, mas na-appreciate ko lang yung Korean convenience store dahil lagi silang merong mga ganito. Kainan ba? Ayan. Sa Japan, super rare, no? Super rare na merong kainan yung convenience store na. As in, convenience store lang, tapos bibili ka lang. Wala masyadong mga upuan, wala masyadong mesa. Dito sa mga Korean convenience store, especially sa Busan, sa Jeju, or even sa Seoul naman, di ba? Tama ba? Sa Seoul din? Yeah, even sa Seoul. Oo. Even sa Seoul, meron ding mga kainan. Like, for example, na nagpunta ako sa may Hanok Village, di ba? Meron ding kainan yung kanila. Dito malawak din na yung, di ba? Parang restaurant na. Parang restaurant na yung kanilang, nag-aalat talaga sila ng space for eating, tas nandun yung kanilang convenience store. And that's my hotel, guys. Canvas, di ba? Ang ganda ng location, merong convenience store sa harap. Yan. So, while inaantay natin yung ating laundry, kakain lang ako, ha? Ooh! Parang may palalagyan pala si Mayor. Dapat ba iniinit to or kahit hindi na? Ooh! Merong blueberry. Tapos merong cream. Ang fairness. So, itong dalawa guys, 5,000 won or 200 pesos itong dalawa. Not bad in Korea. Pwede na. Masarap naman to eh. Parang mga tinapay na sa cafe talaga. Ang flavorful ng blueberry. First time ko nakapagkape ng brewed ko. Lagi ako yung sachet, yung ganun-ganon, yung cold coffee. Perfect. Mainit na kape, plus medyo matamis and flavorful na tinapay. Kaya naman, ito, blueberry. Ang laki ng calories, 423 calories. Samantalang yung isang rice na ganun, 300 lang, 315. Guys, I just realized meron din pala silang massage chair. Oh my God. May bayad ba to? Wash and pay. Taray. Ayan na, 1,001 lang. Magkano lang yun, te? 40 pesos, no? Pwede ka na mag-massage while nag-aantay ng labahan mo. Ang saya. Okay, kunin natin yung mga labahan natin. Taray, may trolley pa sila. Ay, nakulog. Yayamanin. Dryer time. Saka ang naririnig nyo ba ako guys? May microphone ba ako? Saka ang mura kasi yung wash, ano lang, 7,000. Meron ang 6,000 lang eh. Pero pinili ko yung may disinfectant. So 7,000 won or 280 pesos. So very, very demure and very mindful. Oh, mamimili ako dito kung medium, low, or something. Tara. And guys, while you are waiting for your labahan, meron silang mga wireless charger.
Ibang level talaga. Na-amaze talaga ako. Alam mo kung ganito lang naman yung mga laundry shop sa Pilipinas, araw-araw na lang ako maglalaba guys. Saka ang bango ng paligid dito. Ang bango. Tapos pwede ka lang mag-charge dyan, mag-massage. Na parang ang laundry day, di ba dapat nakakapagod siya? Pero pag dito ka mag-laundry, parang nakaka-relax. Parang pamper day. Parang pamper day mo yung laundry dito, no? Saya bang... Tsaka very affordable lang guys, no? Yung laundry ko, magkano lang binayad? 7,000 lang yun. Mga 280 pesos lang yung wash. Tapos yung dry, depende kung ilang minutes. Merong mga 5 minutes, 10 minutes, 15. Ang pinili ko is 20 minutes na dry. Ang 20 minutes is 2,500 or 100 pesos. So all in all, yung nagastos ko sa laundry, 280 plus 100, 380 pesos. Diba? 380 pesos, ang ganda ng ang ganda ng laundry shop. Amazing, I love it. Highly recommend ko dito guys. Pag napunta kayo sa may Busan or pag nag-check-in kayo dyan sa Canvas Hotel, ayan. Wash and Joy. Highly recommended. I love it. Parang so far, ito yung pinakamagandang laundry shop na napuntahan ko. Parang gusto ko na mag-laundry buong araw. Guys, meron din silang labahan ng sapatos. Ang galing! Na-amaze talaga ako. Diba, syempre yung sapatos, hindi mo naman siya pwedeng ilaba dyan. Ayan, no, isasabit mo lang siya sa mga ganyan. Shoe dryer, UV, sterilizing. Mas sterilize yung mga shoes mo. Tapos ito na naman to. Ito, hindi ko alam kung ano to, guys. Hindi ko maintindihan. Pakibasa nga. Guys, tapos na. Ang ganda ng ang ganda ng pagkaka-dry. Parang dry na dry talaga. 20 minutes lang yun, 20 minutes lang pero super dry. Pati itong makapal kung ano. Love it. Yung laundry is part na siya ng every travel ko, guys. Yung laundry is part na siya ng itinerary. Laging kasama sa travel ang laundry kasi I'm traveling longer periods. So, di naman ako nagdadala ng sobrang maraming damit. So, nag-uulit ako. Kung makita nyo na nag-uulit ako ng damit, bear with me. Nilabahan ko yon. Naglaba ako, guys. Ang saya maglaba sa Korea. So guys, I'll give you a quick tour sa aming room. Pero mahina lang yung boses ko kasi may ibang tao dito. So this is our common sink. Ito yung bathroom. Malawak kasi pwedeng maligo yung dalawa. Pero usually, wala naman nagsasabay kasi konti lang naman yung tao. Meron na rin mga shampoo and toiletries. May bunk bed. Ay, makalat nga lang yung bunk bed ko. Konting silip lang kasi makalat. Ayan. Nandito lang akin. So, nagstay ako dito sa kanilang parang dorm type or parang bunk bed type lang, no? Pero meron din silang mga private rooms kung ayaw nyo ng nakikishare kayo ng space sa iba. So, meron naman silang mga private rooms. Pero for this room, actually, hindi nga siya puno eh. Dapat good for 8. Good for 8. Pero parang feeling ko 3 or 4 lang kami. Parang 3 or 4 lang lagi yung nakikita ko sa room na to. So, tara, baba naman tayo. Punta tayo sa may common area sa baba. Ayan. Ang itim ko na, guys. Nangingitim na ako sa kakagala ako. But that's fine. Babalik din naman yan sa kanyang natural bat habitat. So, nasa 5th floor ako. May elevator. May elevator lang kanya. Hi! Dito agad. Tayo sa 1st floor. Nandun yung common room, yung lobbies and all that. Papakita ko sa inyo, guys. Guys, this is the lobby. Ayan, pwede kang tumambay dito. Ayan, marami mga tambayan. May sofa din dito. Merong sofa dito. Ayan. And merong merong areas for kainan. Kung gusto mong kumain dito, bumili ka lang sa mga convenience store. And then may mga saksakan din. And we also have a common kitchen. Ayan, marami pang mga airspace, no? Hindi ka napupuno dito eh. Ayan, pwede kang kumain dito. Pwede kang maghugas. And clean as you go, of course. And then, pwede ka rin magluto kung gusto mong ikaw talaga yung magluluto, mag-microwave. We have free water here. And pwede ka mag-iwan ng
yung pagkain sa loob, basta make sure lang na pwede mong pangalanan. Meron namang markers and post-it para walang kukuha ng iyong pagkain. Wala akong nilagay dito, so hindi yan sa akin. Sa mga ibang tao yan siguro. Meron ding bread toaster. Feeling ko nga may breakfast eh. Diba? Ma-cute lang siya. Ay, meron pa palang space dito sa labas. Oh. Ma-cute lang siya, guys. Pakita ko yung labas niya. Ayan. Meron ka pa ditong area. Pwede kang tumambay kung mga friends kayo. Ayan, tambay-tambay kayo. Ayun na yung beach, oh. Diretsuhin nyo lang. Diba yan, may mga bus stop dyan. Bus stop dyan. Tapos sa pagkalagpas lang ng bus stop, beach na yan. Ayan, sikat yan na hotel sa beachfront. Itong nasa gitna, ayan. Joseon, West Joseon, parang ganun. Tapos meron din pala parang itong hotel. Oy, pwede ka dito mag-bonding. Ayan, no, meron kaming paganyan. Si Mayor. Wala nga masyadong tao ngayon eh. Ayan, ang ganda ng area, oh, neighborhood. Kasama siya, katabi siya ng mga matataas na building. Kasi yan, feeling ko ito is kanila din. Canvas din kasing pangalan eh. Yan, kapitbahay nila. Diba? Ang ganda ng area. So, nabuko lang din to sa Klook. And of course, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook para magkaroon pa kayo ng 5% discount. Saan tayo pupunta? Ano ba itinerary ko today? Check natin. Wait lang ha guys. Sige, tambay muna tayo doon sa ano. Sakto. Meron ditong tambayan. Mag-iisip lang ako kung anong gagawin ko today. Ayan, di ba? Nakakayaman-yaman ka lang para kang nasa may BGC. Charot. Mag-isip tayo ng gagawin ko today. Ah, okay. Meron pa pala akong... May nabook na kasi ako na mga ibang tickets like... meron pala akong nabook na parang spa. Spa land. Para siyang sauna na mayroong mga onsen siguro. Ayan. Ngayon ko ba siya gagawin? Or bukas? Sige, bukas bago tayo. Kasi today yung last full day ko. Bukas pupunta tayo sa Jeongju. Pero since wala naman ako itinerary bukas, parang travel time lang. Tapos magbabus lang naman tayo bukas. Mag-spa na lang ako para before tayo umalis ng Busan, mag-spa ako. Tapos punta tayo sa Jeonju. Ngayon punta tayo sa Busan X The Sky. I'm not sure kung bago ba to. Kasi parang hindi ko to napuntahan before. Meron ditong observatory or mataas na building. I think this is the highest building or tower here in Busan. Tapos doon din makikita yung highest Starbucks in the world. Nasa 99th floor siya. So nagbook lang din ako ng ticket ko sa Klook. Sige, isa yun sa mga pupuntahan natin. Busan X The Sky. Yung spa, siguro bukas ko na lang siya gagamitin. Ano pa mga pwede natin puntahan? Marami pa akong sinunod dito. Guangan Beach, Lotte Department Store, Busan, tsaka Huenyul Culture Village. Wait lang, malayo ba yun? So from here, ang layo. 1 hour and 18 minutes or 1 hour and 23 minutes. Pero magbabus lang din. Gusto ko yung location na itong hotel ko kasi puro bus lang siya. Although medyo malalayo kasi talaga kasi super laki ng Busan, guys. Although malalayo yung travel time, 1 hour. Pero gusto ko kasi isang bus lang. Nakaupo lang ako, tapos pagbaba ko, ayun na. So po, sige, pwede natin yung puntahan. Or mag-Busan X Observatory muna tayo. Busan X Observatory, tapos punta tayo sa Huenyul Culture Village. Kaso, late na eh. Anong oras na ba? 3 na? Nag-chill lang kasi ako today. Naglaba lang ako. Kasi mag-Busan X ako doon. So, hanggang 3, 4, 5 p.m. Tapos 5 p.m. Parang late na. Or unahin ko muna itong, sige, Cultural Village. May Guangan Beach din. Patingin ako ng itsura. Sinulat ko lang tong mga to, guys, pero wala akong fix na pupuntahan. Guangan Beach. Okay. Parang beach siya na maganda naman. Pero parang wala ako sa mood mag-beach today. Siguro sa next Busan na lang natin yan. Gusto mo mag-Lotte Department Store. May na-mention kasi yung tour guide namin na meron ditong outlet store or parang ganun, premium outlet store na biggest outlet store in Busan and second biggest in Korea. So, super laki daw yun. I'm not sure kung ito yung Lotte ba yun? Lotte Department Store. Okay, basically lahat naman na nakalista ko, napuntahan ko na, except na lang ito talaga. Huenyul Culture Village, Lotte. Ano bang gusto kong gawin today? Mag-Cultural Village, mag-Lotte, parang shopping, or Okay guys, nag-decide ako na mag-Busan X, The Sky Observatory na lang muna tayo. Kasi hanggang 9 p.m. lang siya. Minsan kasi, pag lumalayo ako dito sa may Hyundai area, tapos pagpabalik, di ba, 1 hour, minsan nabibitin na, parang nagmamadali ako na umuwi. So, para hindi tayo magmadali na umuwi, like, unahin na muna natin to. Like, Busan X The Sky. Actually, nabook ko siya ng September 12 pa, pero valid siya hanggang October 31. So, parang
more than 1 month or almost 2 months yung validity niya, no? So, kapag mag-book kayo sa Klook, for example, you can use it naman in 1.5 month up to 2 months siguro, ganun. Ay, less than 2 months, ganun, ha? So, yun na lang yung pupuntahan muna natin, Busan X Observatory. I think malapit siya dun sa Hyundai Beach. Malapit siya sa dati kong hotel, yung MS Hotel, I think. I-google ko lang kung paano ang direction natin. Okay. Oo nga, malapit siya dun sa may beach. Sige. Dito tayo sa may beach area dumaan. Ito yung parang city area, tapos dito naman tayo sa may beach area. Kasi lagi akong dumadaan dito sa may city area. Try ko naman dun sa may beach area dumaan. Yun guys, malapit, likod lang yung hotel ko sa Ocean Tower. Ito yung highway na katabi ng beach. Ayun yung beach na may mga puno na yan. Kasi sa area na to, mostly mga hotels na yung ano dito eh. Dito pala sa may beach area guys, or sa highway, malapit katabi ng beach, medyo maano yung araw dito. May konting sikat ng araw. Pag doon kasi ako naglalakad sa may dito, sa may city road, natatakpan yung araw kasi matataas yung mga building, no? Dito walang tumatakip kasi beach na kasi yan dyan eh. Parang nagsisisi ako na dito ako dumaan na. Doon tayo dumaan sa kabila. Yung lalayo tayo, okay na yan. Pushin natin yung araw. Mag-shades na lang tayo para nakakayaman-yaman. Minsan kasi yung shades nakakatulong siya magmukhang mayaman, no? Kung kahit naglalakad ka lang, basta naka-shades ka, parang, sino yun? Sino yun? Ba't naka-shades siya? Charot. Ayan, nagmukhang mayaman ba guys? Or walang nabago? Parang nagmukhang social climber lang. Charot. Ay, ang araw talaga. Nainis na ako sa ano ko, ha? Nagiging tan na ako, but it's okay. Yan na guys, yung aking hotel nung first day no MS Hotel. Pag nakakalimutan yung MS Marvin Samako. Hotel ko talaga yan. Tsari. No? Ang cute. Ang ganda talaga ng location nito kasi ayan lang, beachfront. Tapos ito kasi yung pinaka-center ng Hyundai. Yung Hyundai area, yan na talaga yung pinaka-center. Ayan. Super nice location. And super ganda. Piliin nyo talaga yung beachfront kasi ang ganda talaga nung makikita nyo yung beach dito. Nakakayaman-yaman siya guys. Pwede nyo namang experience once in a while. No? Ayan na guys, we're back sa center ng Hyundai, no? Ayan, ito yung center ng Hyundai kasi nandun yung Hyundai MRT. Yan. Ito yung street na ito yung center. And dito nga lang yung MS Hotel lang nasa beachfront. So check natin from this area kung how many minutes walk ang Busan X. Busan X the Sky. Okay. So for my hotel doon sa Canvas, papunta dito sa MS Hotel or sa Hyundai, halfway pa lang. Halfway pa lang. So gaganon pa tayo. Let's go. Ang ganda talaga ng area na to kasi mahangin, no? Kung magpupunta kayo sa Busan, I really recommend Hyundai area. Tas MS Hotel talaga guys. Kung marami lang akong pera, dyan ako sa MS Hotel. Yung buong stay ko sa Busan, dyan ako mag-stay sa MS Hotel. Kasi ang ganda ng area, oh, lively, mahangin, may beach, nakakayaman-yaman, di ba? Pero next time, ngayon, one night lang muna tayo, ha? Okay na yung naranasan natin siya ng one night. Next time, ano na yan, mga whole Busan trip, doon na tayo. Charot. Pero maganda rin naman yung canvas, no? Maganda rin naman yung canvas. It's just that, mas maganda yung MS. Yan, maglakad na tayo, ha? Ting 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 tan ayla and ting 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 eh. Guys, ang sarap maglakad-lakad dito sa Busan. Feeling ko I suggest punta kayo ng colder weather, no? Ngayon kasi hindi naman super init pero may konting pawis. Feeling ko mas maganda talaga pag winter, autumn, or spring. Tapos naka-jacket kayo. Mas masarap maglakad dito sa city nila kasi especially sa may Hyundai, no? Hyundai area. Mahangin, tas alam mo yung modern pero mahangin. Tas kapag malamig, naka-jacket ka dito, parang feel mo talaga maglalakad ka dito. Akala mo mayaman ka, pero naka-piso sale lang pala. Charing. At least, di ba, hindi naman nila mahahalata na naka-piso sale ka lang. Kasi pag naka-jacket ka, lakad-lakad ka dito, parang, ay, bakal ka ba? Ay, hindi siya bakal. Ikaw, bakal ka? Maging bakal ka naman, please. Ayun, naging bakal siya. Ayan, bakal siya. So, for example, naka-winter jacket ka dito, para maglalakad-lakad ka na parang
Di ba mas ramdam mo yung K-drama? Ay, mas mahangin. Oh, magaganyan-ganyan. Tapos, ay, ang lamig. Gaganon-ganon ka dito. Tapos parang, oh my gosh, I love this feeling. Tapos pwede ka mag-English. Pero ang hindi nila alam, naka-seat seal ka lang. Yung nagpuyat ka ng 12 a.m. ay, ang bagal naman makabook sa Cebu Pacific. Charing, di ba? Ganon. Di ba? Kahit naka-piso seal ka lang, dapat panindigan mo yung parang, oh my gosh, finally I'm here in Korea. Charot. Ang ganda ng Busan. Sa lahat ng cities na napuntahan ko, no, Seoul, Jeju, and Busan, lahat may kanya-kanyang beauty, lahat gusto ko, lahat na-enjoy ko. Pero kung maglalakad ako, Busan is my vibe, no? Sarap maglakad-lakad dito sa may Hyundai area na. Pinopromote ko talaga yung Hyundai, no? To the, ano bang tawag sa Hyundai district? I'm always promoting you. I'm just here. Baka naman. Wait lang, baka mawawala na naman ako sa Hyundai area. Ay, pwede ba akong tumawid dyan? Kasi ang Busan X the Sky, nasa likod ditong building. Pero ay mall. Club D Oasis Mall. What if pumasok tayo sa mall na to? Ayan o. Ang ganda. Pwede bang pumasok sa mall na to? Sige, pumasok tayo. Tapos kung makakatawid tayo, that would be great. Or baka ito na yung Busan X the Sky. No, kasi matataas tong building eh. Sige nga, pwede bang pumasok dito sa Club D Oasis LCT The Mall. Ay, cute. Wait lang, bakit parang ang tahimik? Hala. Wait lang. Eto. Hala, ba't wala? Ayun, pwede bang pumasok? Ate, kinakabahan naman ako, ba't parang ang tahimik? Auto door. Hala. Taray. Technology. Mag-selfie nga ako. Ano ba to? Pero parang maganda kasi. Di ba? Ay! Ang lakas maka-celebrity ng background. Ala, bakit ang tahimik ng mall nila? Oh my God, I'm so scared na. Can you help me? Super scared kasi ako eh. Kiss na lang para mawala yung scared. Boplox. Ayan. Coming soon. Coming soon pa lang siya, guys. Ayan. Coming soon. Pero I came early. Hindi pa yata bukas tong mall eh. Nag-advance lang ako. Pero may elevators, ibig sabihin, may gumagamit. The first ever person who explored this mall. It's me, Marvin. Gusto mo yung in-explore mo na yung mall kahit hindi pa siya open to the public? But I hope it is. Oh. Ay, taray naman ito. Hanmyum Hospital. Ayan. Meron ng mga bukas. Wala lang tao, guys, pero may mga bukas na, oh. Park, may restaurant. Gusto mo kumain tayo dito? Ay, may tao na. Merong customer, ayun, oh. Sila nanay. Diba? Ang sarap ng buhay nila. Nagmo-mall-mall lang sila. The first ever Filipino who explored this mall. That's me. Charot. Nag-claim. Self-proclaimed. Ayan, ang ganda naman dito. Ang ganda ng cafe nila. Only ice. Walang presyo. Kabahan ka na pag walang presyo. Baka hindi natin afford. Pero may 2,000 na nakasulat dun, no? Hala, grabe yung mall nila. Walang tao. Look at the mall. Look at the shops. Feeling ko bago lang tong mall na to, guys. Like, i-research ko nga. Baka kakabukas lang today. Oh, this mall just opened 5:30 a.m. What? So I am the first customer. Charot. Emi lang. Ang taas na naman ng energy ko. In the past few days, medyo nauubos yung energy ko kasi puro ako tour, puro ako like, mapapagod, parang kulang yung tulog kasi yung energy ko na may gap, energy gap. Pero ngayon, bumabalik siya, guys. Well, thank you talaga sa kinain ko sa GS25, yung bread and the coffee. I think it hit me. Char. Hit me, baby. Hit me, baby, one more time. Medyo nagdududa ako kasi sabi nila, pila na yoga. But
to be honest, wala namang pila. Like, where the customers at? Di ba? Pila na yoga. Pero walang pumipila. Huwag tayong gawa-gawa ng pangalan, ha? Wala talagang tao. Ba't ganun yung mall nila? Walang tao. Ayan. Feeling ko ano pa lang talaga siya. Ayoko kasi meron pa dong mga walang nagre-rent, oh. Ayun. Wala pa siyang nagre-rent. Nandun pa naman siya sa may beach area. What if magbenta ako dito sa Korea, guys, no? Yung bibili ako sa Quiapo ng, for example, 50 pesos na damit. Tapos, ibenta ko din sa Korea mga 55 pesos. May bibili kaya? Sige na, para may extra income tayo. Hindi lang tayo puro gala. So yun guys, marami pang mga slots or stores na for renting. Ay, ito meron na yata, today's bread time. Nag-close ba sila or mag-open pa lang? Wala kasing ano. Ayun na yung beach, oh. Kita niyo ba yung beach? That's the beach. Ay, hindi pala yung beach. Parang dagat lang pala yun. Sorry. Oh, ang taray. Parang nakakatakot pumasok sa mga tindahan nila kasi walang tao. Wala masyadong tao dito. So, pag pumasok ka sa store nila, parang yung buong attention nasa yun. Baka magpalakpakan pa sila. Our first customer for today, welcome! Ba't walang tao dito? Yung mga tao sa SM, punta kayo dito. Huwag kayong magsiksikan dyan. May mga mall na nagkukulang yung tao. Huwag kayong magsiksikan dyan sa MOA. Punta kayo dito, ha? Kasi kawawa naman dito, walang tao eh. Siguro kung yung mga tao sa SM pumunta dito, magugulat sila pa, wow, there are many people pala in the mall. It's not very common here in Korea. Ate, nawawala. Labas na nga tayo sa mall na to, guys. Baka Squid Game pala ito, no? Parang, hala? What if Squid Game pala to? Wait lang, baka nakatanggap ako ng letter sa email. You are invited in the Squid Game. You can never go out. Hala? Tang, tang, tara. Tang, tang. Tag. Where are the buttons? Maybe I should press the button. Koko na ko shiki na shaneta. Koko na ko shichi na chaneta. Koko na. Okay. Ayun guys, nakalabas naman ako. Yan yung mall, no? So from the back, lumabas na ako dito sa front. Hindi siya Squid Game. Mall lang siya na bago lang talaga. Tapos nagtanong na ako doon sa nakilala kong nakasalubong kong Korean kung alam niya kung saan yung Busan X The Sky. Sabi niya dito daw. So let's go. Oh, ayun guys, itong building na pinasukan ko, yun na pala yung Busan X The Sky, pero iba lang yung entrance. Pinapunta niya ako dito sa may beach entrance. Tapos habang naglalakad ako, ang lakas ng hangin, pero habang naglalakad ako, nakita ko, ito na pala yung Blue Line, yung pinuntahan natin kahapon na Mipo. So malapit lang siya sa Mipo Station. Ayan, oh. Do you remember that? Sumakay tayo ng capsule train dyan sa Blue Line, di ba? Ayan. Dito lang siya sa area ng capsule train. Ayan, dito. So pwede pala, for example, mag-capsule train kayo, tas after nun, di ba, sunset. Tapos na yung sunset, tas bago kayo umuwi, pwede na kayo mag-Busan X The Sky, no? Siguro, tapos kayo dyan mga 6 or 7, punta kayo dito sa Busan X ng 7 p.m. kasi hanggang 9 p.m. to. So, mayroon kayong 2 hours to spend, no? Hindi ko siya nagawa kahapon, pero pwede palang gano'n na lang yung gawin yun, no? Kahapon kasi parang nanlalagkit na ako after ko nung, kasi nag-hiking ako, di ba? Parang gusto ko munang umuwi sa hotel at magpahinga. Pero, I think mas efficient na way is after ng Mipo, mag-Busan X na nga kayo, no? Para nasa isang area na lang kayo. Ayan, nasa may, ano na tayo, beach entrance. Sabi ni Kuya, beach entrance. So, beach pala yung tawag. Ay, beach nga, guys! May beach pala dito, oh. Merong buhangin. Oh, okay, now, naiintindihan ko na yung mga nangyayari sa mundo. Ito pala, di ba? Ayun yung Hyundai Beach, oh. Yan yung Hyundai Beach sa mga nakaraang araw, di ba? Tumatambay tayo dyan. So, lakarin nyo lang pala. Kung pwede ka pala dito na kayo maglakad sa may beach area, no? Meron namang ditong lakaran na ganito. Naririnig nyo ba ako, guys? Sobrang lakas ng hangin. Sana naririnig nyo ako. Pwede nyo siyang lakarin. Ayan, hanggang dito. Tapos, pinakadulo. Ayan, ito, beach area pa to, oh. Ayan, ayan yung pinakadulo ng beach, no? May harang na. Ito na yung, walang gwapo na. Ito na yung Busan X The Sky. Ayan.
Itong tall na building. Ito pala yung building na nakikita natin sa mga nakarang araw. Yung tatlong malalaking building. Kapag nandun kayo sa Hyundai Beach, makikita nyo to lagi yung tatlong malaking building malapit sa beach. Ito na pala yung Busan X. Ayun! Busan X the Sky, oh. Yan. Busan X the Sky. But before that, wait lang. Parang may cute akong nakikitang Korean dito. Makikita nyo ba? Ayan na si Kuya, no? Medyo cute yung Korean na yan. Cute. Kunyari mag-explain tayo ng mga nangyayari. Pero ikaw yun, Kuya. Ikaw yung ini-explain ko. Ha? Ayan guys, ang lakas ng hangin sa area na to. Woo! Tara, pasok tayo sa... Wala, ang sarap dito. Para kang lili pa rin, oh. Yung damit ko. Pasok tayo sa Busan X the Sky. I love the hangin. Nasa may beach lang sa guys ha, huwag kayong makakalimot. Dito, Busan X the Sky. Observatory. Yan, merong observatory dun sa gilid. Oh, X the Sky. Self-ticketing. Pwede kaya dito na ako magsana. May self-ticketing, oh. Pero actually, meron akong QR code from my Klook booking. Itanong natin kung pwede na itong QR na lang. I have a booking on Klook. For how many persons? For one. Is this new? New? Not really. 2020. 2020. Okay. 3-4 months. Okay. Where are you from? I'm from the Philippines. This ticket. Please scan this QR code there before you enter. Okay. Thank you. Thank you so much. Oops. 2020 pa pala to. Ngayon ko lang nalaman, pero matagal na pala. Just a moment in front of the red line. Alright, thank you. So in front of the red line daw, I'll wait here. Video start. Wow. Oh, wow. It's on 100 floor. Ooh. Go Ang saya. straight and left. Thank you, Exit is on the kamsahamnida. left. Grabe. Wow. X the sky. Ang ganda guys. So nasa 100 floor ako. In 56 seconds, nakapunta tayo sa 100 floor. Wait lang. Parang yung ano ko, parang naano ako sa aeroplano. Naririnig niyo pa ba ako? Parang hindi ko naririnig sa sarili ko. Charot. Ah, we're here. Busan X the sky. Woo! Ah, wow. Ah, hala, ang saya ng observatory guys kasi beach. Parang first time ko nakakita ng observatory, tas beach view. Ang ganda. Yan guys, say hi to Busan. So, tignan mo ang Busan, no? Beach, city, mountain. They have everything here, no? May mountain dyan. City, tall buildings, and then the beach. How can't you love Busan, no? Tama ba? How can't you love? Tama yata. Hopefully. Ang cute guys kasi beach view. Usually, pag nag-observatory ako like Japan, Taiwan, city view, which is maganda rin. This one is unique kasi beach view. First time ko nakapag-observatory ng beach, city, and mountain view. Love it. Ah, my God. Parang feel ko mahulog ako. Ah. Hey guys, that's the beach. Guys, are you ready? Nasa 100th floor na tayo ng Busan X the Sky. And we're gonna walk dito sa Shocking Bridge. Ready na kayo? Ha? Wala na. Wala, mama. Oh my God. Hindi ba ito mabubutas? Pinag-isipan ba nila ito mabuti? Na-test ba nila? Ala ka, shit.
What if mabutas? Yay. I made it. Busa next. Tapos kay grabe, nasa 100 floor. Parang pagtitignan mo kasing glass, parang ang nipis niya lang, no? Sure ba kayo? Sure ba kayo na safe? Safe naman siguro, guys. Of course, pinag-isipan nila yon with, you know, proper engineering and proper hygiene. Proper, ano matawag doon? Engineering, no? Engineering department yung magde-decide na, no? Yeah. Pinag-isipan ng proper engineering and proper architecture. Parang hindi naman masyado involved, no? Yung sa safety ba? Baka involved din yung mga architect na wala kasi ako masyadong alam dun eh. But yeah, I think naman pinag-isipan nila. Hindi naman sila gagawa ng kasama natin. Hey guys, meron din X the Lounge. Pero sabi no Starbucks, go down to the 98th floor. Ah, naging 98 na. Parang dati naging ano yun, di ba? Pero pwede akong pumasok dito sa lounge. Break. Order here. Ah, ayun guys, meron din cafe. X the Lounge is the cafe sa 99th floor. Ayan. Pwede makitingin lang. Ayan, meron diyang cafe. Pero syempre, doon tayo sa 98th floor sa Starbucks. Kasi nga, ito yung highest Starbucks. Starbucks? Naging ano tuloy? Naging box tuloy. Starbucks. Starbucks in the world, no? So let's go to the 98th floor. Ooh, ayan. Ito yung view. Ala, nakakatakot. Ayan, guys. That's the beach. Wow! Welcome coffee. Oh, nice. Ay, maganda rin yung area dito sa 98th floor, oh. Kita mo yung other side naman. Ah, mas maganda dito. Kasi mas clear, no? Against the light kasi dun sa kabila, eh. Ayan, no? Hi, Busan. The beach. City. Wow. X the photo. What's your, like, what can you recommend for, do you have signature drink here? Signature drink. Cotton Sky yogurt blended. Maybe I'll go with, do you have iced vanilla latte? Oh, where's vanilla latte? Yeah. So yun guys, ito yung in-order ko. Parang tiramisu cake. Tiramisu cake. So, 5.9 siya. Siguro mga 230 pesos. And iced vanilla latte, mga 300 pesos. So, 530 itong dalawa. Actually, not bad na kasi ang ganda ng view, di ba? Nasa highest Starbucks in the world. Ayan, mag-chill lang tayo sa highest Starbucks in the world. Pero wait lang, picturean ko lang yung aking pagkain, no? Ayan guys, ito na tiramisu cake and iced vanilla at the highest Starbucks in the world. Panalo. Ayan. Yan yung beach, oh. Let's try their tiramisu cake. Tiramisu cake. Tiramisu cake. Alam mo yung kantang yan? I love that song. Parang good vibes lang. Oh! Love the texture. Ang daming layers. So bottom part, parang crushed graham. Middle part is cream. Upper middle part is parang cake. Tapos another cream. And then top layer is yung parang cocoa. Cocoa. Super good. Ang arte ng super good. Tapos, ano lang to guys, 230 pesos. Not bad, no? If you're in Korea and makakain ka ng cake, malaki na, oh. Tapos, nasa itaas ka na, like, the view, 230 pesos for a cake. Para ka lang nag-cake sa Starbucks na normal, di ba? Like, Starbucks sa, ano lang, sa Makati, ganun. Di ba ganun din yung mga cake? But this one, nasa Korea ka, and you're on the highest Starbucks in the world. Parang feeling ko nga dapat mas mahal. Nag-expect ako mas mahal. Hindi, no? I-try natin naman yung kanilang iced vanilla latte. Hindi ko alam na may iced vanilla latte, guys. Ang Starbucks. Sinabi ko lang iced vanilla latte kasi kakapanood ko sa, may pinapanood ako ng vlogger.
sa US, si Kelly Wakasa. Favorite nila iced vanilla latte. Tapos ako, nai-influence nila ako. Alam, ganun minsan yung ano no, hindi unaware tayo na yung mga pinapanood natin, it influence us. For example, si Kelly Wakasa, parang from New York siya. Parang lagi sila nag-iced vanilla latte. So ako parang, gusto ko rin ng iced vanilla. Diba? Iba talaga yung influence ng mga YouTuber, no? Na-influence din ako. Kulang ng tamis. But it's creamy and matapang yung kape. Creamy and matapang yung kape. Pero medyo kulang ng tamis. Pero don't worry kasi dito sa Starbucks, merong mga sugar doon. Wait lang, kuha lang ako ng asukal. Lalagyan ko lang kasi yung taste buds ko nagkukulang. Or wag na kasi matamis na to, no? Tapos magmamatamis pa ako. Okay na yan? Pambalanse kasi medyo matamis na to. So good. Kayo naman. Nawasag ka? Sorry guys, may mga nagme-message sa akin sa Instagram. Sabi nila na sa kakanood daw nila ng vlog ko, nagugutom sila lagi. Sorry na guys. Maganda lang kayo dyan. Like, baka meron kayo dyan sa bahay nyo mga kung ano mang matamis. Cake, cupcake, anything cake. Oh, samahan nyo ako, kain tayo. Para hindi kayo magutom. Oh, pause nyo muna. Dali, kuha ka na ng pagkain doon. Dali. I-pause mo na dali. Antayin kita. Tapos mag-cheers tayo. 5, 4, 3. Ang tagal. Go na? Game na. Hindi mo pa kinukuha. Kunin mo na kasi para mag-cheers na tayo. Okay. 1, 2, 3. Cheers. Cheers. Sarap. Sarap, di ba? Ah. Sabi sa'yo yun. Kuha ka ba ng kape? Cheers tayo. Sarap. Sarap. Gusto ko talaga ng medyo matamis. Kukuha ko ng asukal. So yun guys, nagbabasa-basa ako habang nakachill ako dito, magbabasa ako ng mga comments nyo sa YouTube. May mga nagko-comment bakit daw hindi ako nagre-reply or nag-heart. Sorry na guys kasi di ba na-busy ako sa mga tour sa Busan, puro ako tour, tapos puro ako Korea. So ang upload ko kasi ngayon is Taiwan. So ayan na guys, sina-heart ko na, binabasa ko yung mga comments nyo ha. Kahit mga negative comments, sina-heart ko. Ganun ko kayo ka-love. Kahit masakit na yung sinasabi nyo, na-appreciate ko pa rin. Bopli. Pero yung iba masakit ha. Yung iba masakit pero nasanay na lang talaga ako. Parang nasanay ako na sa every video ko, lagi talaga may negative comment or I couldn't please everyone and I don't intend or hindi ko goal na i-please yung everyone. It's normal. Kung mayroong mga nasasabing masakit, it's okay. Minsan nasasaktan ako pero most of the time, sucks lang. Hindi masyado. Minsan tinatawanan ko na lang. Minsan masakit pero baka totoo naman. So tinatawanan ko na lang. So yun na guys, late ako nagre-reply no kasi pag may free time lang ako tsaka na ako nakakapagbasa ng inyong mga comments. Tinutokso nila ako kay Anson. Si Anson yung sa Hong Kong. Ang dami mga nag-ship, tas mga ganyan-ganyan. Guys, straight si Anson. Ako din naman straight. Charing. Pero magkikita kami. Hopefully, actually, nagpaplano kami kung kailan kami magkikita ulit. Let's see. Medyo puno kasi yung schedule ko talaga. Kaya parang gusto ko magpunta sa Hong Kong malamig. Kasi twice na ako nag-Hong Kong. Laging mainit, guys. Pa-experience naman ng malamig na Hong Kong. So magpunta tayo mga malamig. Try natin December or January. Sige, pagbibigyan ko kayo ha. Magpupunta ako sa Hong Kong mga December or January. I-meet ko si Anson para sa inyo. Pero magta-travel din ako, like travel vlog. Tapos siguro after a few days, i-meet natin si Anson na. Huwag naman puro landi guys. Mag-ano din tayo, magbigay din tayo ng informative content. Informative content din. Informative content muna. Tapos siguro after a few days, meet ko na si Anson ha. Ganun yung gagawin natin. Hey guys. Sun Beach. May mga seats dito. Charan, pwede ka lang tumambay-tambay dito. Tapos ang view mo is yung diba? Amazing. Amazing. Ay! Nakakatakot. Ganda no? Ganda ng Busan. Ang fairness naman sa kanya. Tapos lakad-lakad lang tayo dito sa may gilid. Ano pang mayroon dito? Ay, meron pang mga observatory. Ay, mga ano. Parang kunyari sa beach ka lang. Upo-upo ka dito, tapos may mga pa-surf si Mayor. Or pwede ka rin umupo. Ay! Ang taray naman dito, guys. X the sky, merong telescope.
Hala, wala akong makita, Char. Ay, may bayad pala ito. 500 won or mga 20 pesos lang naman. Gusto nyo? Paano ba? Ay, wala akong coins. May 500 won ba ako? Ayan, may 500 won ako yan. 20 pesos lang naman, so magbayad tayo, go. Wala, kitang-kita ko yung mga tao. Wala, may nag-aaway doon, oh. Sabi ko na wag kayo magta-travel na mag-jowa, may nag-aaway sa may beach, oh. Ayan, guys, punta tayo sa toilet. Ang social ng toilet, guys. Yung mananalamin ka lang na parang, hi, cutie! Di ba? Ganda. Tapos pagpunta mo dito, ganda. Ganda. Mas maganda. Charot. Charing lang. Di ba? Yung CR dito, guys. Overlooking. Taray. Ganda. Guys, yung pupupo ka lang tapos pupo with a view. Di ba? So guys, nandito tayo sa toilet. Yung parang mga wow! Akala nila napawaw ka dahil dito. Pero napawaw ka dahil sa toilet with a view. Pagats mo yun? Ang ganda ng area na to, guys, di ba? May dagat dito, dagat. Tapos merong area na super laking parang park ba yan? Or greenery, no? Yan. Hindi nila nilalagyan ng bahay yung area na to. O baka private property to. May mga konting bahay naman dito, ayan, no? Pero mayroon silang malaking kapunuan. Tapos dito naman yung mga buildings, mga bahay. Tapos dito more buildings. Ayan. Ito yung highway nila, oh. Hindi traffic, no? Parang pansin ko sa Busan, hindi traffic. Di pa ako naka-experience ng traffic dito. Meron sila lahat, no? Dagat, forest, puno-puno, city life, and mga kabundukan doon sa area na yan. Bundok-bundok. So yun, guys, supposed to be, meron pa akong mga nakasulat nga sa itinerary ko yung, ano nga ba yung cultural village? Hanyol? Let me just look at my itinerary. Meron pa dapat ako pupuntaan na Hoyniol Culture Village, tapos Guangan Beach, and then Lotte Premium Outlet. Yung Lotte Premium Outlet kasi the second largest outlet store in Korea. Largest outlet store siya dito sa Busan, tapos sa buong Korea, second largest siya. So kung mahilig kayo sa shopping, guys, siguro you can go there. Itong Honyol Culture Village kasi ni-research ko if magbabus ako kasi parang bus yung best way to go there. 1.5 hour from X the Sky. Yung Lotte Premium Outlet naman, it's 45 minutes na bus. It's currently 5:46. Medyo nagtagal ako dito kasi nag-chill pa ako dyan. Parang, I'm not sure kung pupuntahan ko pa yung iba. Kasi parang pagpupunta ako dun, gabi na, no? Gabi na. So, babalik pa ako dito sa area na to. Medyo matagal yung biyahe. Siguro kayo pwede nyo isingit sa itinerary nyo. Kasya naman talaga siya for one day. It's just that naglaba kasi ako kanina. Tapos parang sabi ko parang gusto ko lang mag-chill today. So, hindi ko siya nagawa. Kasi nga, wala na akong damit. Yung underwear ko naubos na. Kung hindi ako maglalaba today. Yung underwear ko magiging side B na. Ayaw naman natin ng ganun, di ba? Baka umalingasaw na. So naglaba ako kaya hindi ko siya naisingit sa itinerary ko. Kasi nga I'm traveling for 20 days dito sa Korea, no. So pang ilang days ko na ba ngayon? Pang 11th day ko na. So kailangan ko na talaga maglaba. Pero kung hindi naman kayo maglalaba, pwede kayo pumunta din, no. So I've decided na mag-chill na lang ako around this area. Kasi hindi ko pa na-explore din yung area, beach area na to. Pwedeng lakarin ko na lang hanggang Hyundai Beach. Lalakarin ko na lang yung beach na to. And then kung may mga makita tayong something interesting, then we can eat, no? Ganun na lang, chill na lang. Flexible naman ako sa itinerary ko. At least we have reasons to go back, no? Kasi may mga hindi pa tayo napuntahan yung ang hirap i-pronounce. Honyol Culture Village, yung Premium Outlet, and yung Guangan Beach, ano pa ba? Tsaka yung Jagalchi Market pala, no? Kasi magpunta natin gabi na rin, Jagalchi Market. At least we have more reasons to come back here in Busan.
some other time. Maybe better weather, like colder weather, no? Lakad-lakad na lang tayo. This is our last night in Busan. Pero bukas mag-i-spa pa tayo, ha? Kasi Sabado bukas, feeling ko maraming tao sa parang Jimjilbang. Diba? Jimjilbang. Feeling ko maraming mag-Jimjilbang bukas kasi Sabado. So before tayo umalis ng Busan, mag-susona-sona muna tayo, no? So this is our last night na. Sa enjoy na lang natin yung hangin dito sa may beach area. Yun guys, Hyundai Beach, no? Ito yung pinaka-famous na beach dito sa Busan. Hyundai, Hyundai or Hyundai, kung ano man siya. Yan, so pwede ka lang tumambay-tambay dito. Upo-upo tayo. Relax na lang tayo kasi last day na natin sa Busan. Bawal na tayo ma-stress or mahagard sa biyahe. Mag-relax na lang tayo, no? Pero mas masaya sana kung may kasama ka. Para hindi ko kausap yung camera kasi tumitingin na yung mga tao sa gilid ko na parang, wala, ba't kinakausap yung sarili niya? That's fine. Sana yan lang na yung kausap ko talaga is kayo, no? Kayo yung lagi kong kasama sa mga biyahe ko. Although dito sa real world, iniisip nila parang may ganun-ganun ako. Pero hindi nila alam, may kausap ako. Like these guys. These are my These are like, ito yung mga kayo yung kasama ko sa biyahe. Kayo yung Instagram ko, sama ko sa biyahe. Ay, ang sarap ng hangin. Kung kayo yung tipo ng traveler na parang relax lang, chill-chill lang, pwede kayo dito na lang tayo. Kaya magstay kayo sa MS Hotel. MS Hotel para malalakad yun lang hanggang dito. Tapos, di ba, beach lang kayo. Beach by the city. Saya. Biglang nako-conscious na ako, nahiya na ako kasi may mga Korean dito sa left ko na magjowa, tapos parang feeling ko pinag-uusapan nila, may nag-video doon. Guys, naiintindihan ko yung actions nyo, hindi ko naiintindihan yung words nyo, pero gumaganon-ganon yung magdewa sa akin, tinuturo nila ako. I'm shy na tuloy. So I think guys, i-end ko na yung vlog ko today, no? Nagsi-chill na lang naman ako dito, nakaupo lang. And ina-appreciate ko lang at ini-enjoy ko lang yung hangin at yung beautiful place, no? Grabe, ang ganda. So maraming salamat guys, and I'll see you again on the next one. Bye-bye! Busan! Ganda ng Busan, no?